Alright. Salamat sa Diyos, sa ngalan ni Jesus. Minsan pa, sumasayin niyo po muli niyo palatuntunan kakampi mong batas. Sabayan po sumasayin po po sa iba-ibang himpilan ng radyo. Dito po sa DYKA, sa Catholic Media Network ng San Jose Antique. Dito po sa DXAS, sa Far East Broadcasting Company sa Zamboanga City. Dito po sa DYMS Action Radio Catbalogan. Dito po sa Samar, at syempre, sa iba't ibang lugar. Dito po sa bansang Pilipinas, sa pamagitan po ng Cable TV. Napapanood din po kami sa bayan sa pagsasayang po ito sa ating pong Batas Internet Television. Dahil ating po ng internet website, www.batasradio.com. Ako po si Batas, Attorney Batas Mauricio, palugod na bumabate at nag-aanyaya po sa inyo. Samahan po ninyo kami sa loob ng 30 minuto upang mabigyan namin kayo ng ating paglilingkod, libreng payong legal at libreng pagpapaliwanag sa mga batas sa Pilipinas. Ganun din po, bibigyan na natin yung mga nagpapadala ng kanilang mga mensahe upang mabati natin sa kanilang mga birthdays, anniversaries at iba pang mahahalagang okasyon. Kayo po inaayaan namin mag-text kay Atty. Batas Mauricio 0922-833-4396. Yan po yung ating telepono na pwede niyong padalhan ng inyong mga katanungan legal. Pwede rin yung tawagan kung nais po rin yung makatawag sa akin at atin po kayo isasaypapuin dito po sa ating palatuntunan sa radyo, palatuntunan sa cable TV at palatuntunan sa internet television. Sumasaypapuin po kami Lunes hanggang Biyernes at syempre ipaglilingkod na handog sa inyo ng mga nagkakasundong mga himpilan sa radyo, sa cable TV at sa internet television. Salamat sa Diyos sa ngalan ni Jesus. Dumago na po tayo. Dating unang bahagi ng ating palatuntunan. Oh, by the way, ang ating pong numero 0922-833-4396. Kayo pong mga nanonood dyan sa cable TV, eto po, naka-flash po sa inyong screen. Yan. Ewan ko lang, dahil puti yung naka-flash dyan, baka mamaya ay puti din yung barong ni Atty. Batas Mauricio, medyo nagkakaroon ng konti. Siguro, lalagyan na lang ng adjustment ng ating technical department para magkaroon ng ibang kulay. Samantala, sa internet television, naka-flash din po, 0922-833-4396. Ang mabuting balita, kahit na po nasaan kayo sa buong mundo, aba, po pwede kayo magpadala ng text message yan po sa number na yan, 0922-833-4396. Pwede rin kayo tumawag? Okay, para nang sa ganun, may pasok po namin kayo. Tumawag muna tayo sa ating inspirasyon sa buhay. Ngayong araw na ito, araw na ginawa ng Diyos, kaya tayo magalak, magdiwang, at magbigay papuri sa dakilang lumikha sa lahat ng ating iniisip, tinasalitan, ginagawa. Mula po 0905-269-9565 ang ating inspirasyon sa buhay ngayong araw na ito. Galing po kay Ginoong Alan Parkman ng Iloilo. Wow, ma'am. Anong tawag natin dyan? Paano natin mabutiin? Maayong buntag o maayong ngaga? Sabi ng ating taga-subaybay dyan po sa Iloilo, si 0905-269-9565. Huwag kang hihiwalay sa mabubuting aral at pakinggan mong mabuti ang salita ng karunungan. Ayan. Huwag kang hihiwalay sa mabubuting aral at pakinggan mong mabuti ang salita ng katarungan. Hango po ito sa Kawikaan 23:11 ng Banal na Aklat, ang Biblia. Kawikaan 23:11 ng Biblia. Basahin nga po ninyo. Kayong mga nanonood sa akin, kayong mga nakikinig sa radyo, kayong mga nanonood sa labas ng bansa, sa pamamagitan ng Batas Internet Television sa ilalim ng internet website www.batasradio.com. Basahin ninyo. Kawikaan, ano yan? 23:11. Huwag kang hihiwalay sa mabubuting aral at pakinggan mong mabuti ang salita ng karunungan. Yan po ang kanyang sinasabi dito po sa ating inspirasyon sa buhay. Bakit po natin huwag hihiwalay? Bakit hindi po tayo dapat humihiwalay sa mabubuting aral at dapat tayong nakikinig sa mga mabubuting salita ng karunungan? Kasi po, yan ang sikreto upang mabuhay ng masagana, ng maliwasa, ng mayaman, ng mapayapa, ng maligaya, at ng maganda at kalusugan. Tunay po yan. Marami na po ang nakapagpatunay na pagka ang isang tao nag-umpisang sumunod sa mga utos at tuntunin ng Diyos na mababasa sa Biblia, ayan, nagkakaroon po ng pagbabago ang kanyang buhay. Mababagong takbo ng kanyang pag-iisip. Kung dati negative siya, nagiging positive na siya. Kung dati nangangamba siya, natatakot, hindi sigurado, nakakahihinat na ang kanyang buhay pag nag-umpisa siyang magbasa ng Biblia at sumunod sa mga utos at tuntunin ng Diyos na nasa Biblia, nag-umpisang magkaroon ng katatagan ang kanyang buhay. Kaya kayong mga nakikinig sa amin, kayong mga nanonood sa amin sa cable TV na ito,
kayong mga nanonood sa amin sa iba't ibang panig ng buong mundo sa pamamagitan po ng Batas Internet Television. Tapusin na ang buhay na mahirap. Tapusin na ang buhay na punong-puno ng dusa, karalitaan at sakripisyo at paghihirap. Dumako po tayo sa buhay na masagana, mayaman, mariwasa, mapayapa at maligaya. Paano buhay yan? Buhay na nakabatay sa mga utos at tuntunin ng Diyos na nasa Biblia. Buksan po ninyo ang Biblia araw-araw. Alamin kung ano ang mga utos at tuntunin ng Panginoong Diyos na nais niyang ibigay sa inyo. Huwag po kayong mag-aalala. Kahit na ano mapasa niyo sa Biblia. Sabi po ng Ikalawang Timoteo 3:16, ang lahat ng kasulatan, kinasihan ng Diyos. So kahit na ano basahin ninyo dyan, kinasihan ng Diyos. So huwag kayong mag-aalala. Huwag kayong matatakot. Huwag kayong mangangamba na baka hindi nyo makuha kung ano yung nais ipahayag ng Diyos. Kung kayo po ay magbubukas ng Biblia at hihingi ng karunungan sa Diyos, bibigyan niya kayo ng karunungan upang maintindihan kung ano ang kanyang nais sabihin. Di ba? Yun ang nangyari kay Haring Solomon. Humingi si Haring Solomon ng karunungan, hindi ng yaman, hindi lang mapatay ang kanyang mga kaaway. Kaya sabi ng Panginoong Diyos, dahil humingi ka ng karunungan upang maintindihan ang aking mga utos at tuntunin, hindi ka humingi ng yaman, hindi ka humingi na mapatay ang iyong mga kaaway. Sabi ng Panginoong Diyos kay Haring Solomon, ibibigay ko sa iyo ang karunungan. Wala nang mas dudulog pa sa iyo sa mga nawa ng tao at wala nang dudulog pa sa iyo ng mga susunod pa. Ikaw na ang magiging pinakamadulong na tao dahil hiningi mo yung karunungan. Kaya lang, sabi ng Panginoong Diyos, dahil humingi ka ng karunungan at hindi ng yaman, dadagdagan ko ang ibibigay ko sa iyo. Bibigyan pa rin kita ng yaman. Kita mo na? Dahil hindi mo hiningi na mapatay ang iyong mga kalaban, dadagdagan ko ang hiningi mong karunungan. Magiging kaibigan mo na mga kaaway mo, uli kaya magagapi mo sila sa anumang laban. Wow! Napakaganda po niya. Kaya tayo po humingi ng karunungan sa Diyos pag tayo magbabasa ng Biblia upang maituro sa atin kung ano ang nais ng Panginoon nating iisipin, ating sasalitain, at ating gagawin. Ano man ang inyong religiyon, ano man ang inyong pananampalataya, kailangan po natin magbasa ng Biblia upang umunlad ang buhay. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ni Jesus, dumako po tayo sa mga text sa atin ngayong araw na ito. Araw na ginawa ng Diyos, kaya tayo magalak, magdiwang, magbigay papuri sa dahilang lumikha sa lahat ng ating iniisip, dinasalita at ginagawa. Sabi ko po, ang panadala ni 0927-742-6202. Attorney Batas, good morning. Pwedeng maghabol o humarang ang apo sa bentahan ng lupa ng kanyang lolo. Ang lupa nakapangalan pa sa kanyang lolo. Thanks, Tom of Daon. Tom, durugin ka salamat. Dito sa iyong pagtatanong, tanong ko lang din buhay pa ba lolo? Yes, yun ang tanong niya. Buhay pa ba lolo? Kasi kung buhay pa lolo at yung lupa nakapangalan kay lolo, walang pakialam yung anak ni lolo, walang pakialam yung apo ni lolo. Si lolo lang ang may karapatan diyan sa mga ari-ariang yan. Maliwanag? O yan, maliwanag. Kasi, sabi ng Kodigo Sibil ng Pilipinas, yung kung may-ari ng ari-arian, yung may-ari ng lupa, may-ari ng bahay, o kung ano pa mga ibang pag-aari, ang siyang may karapatan magdesisyon kung ano ang gagawin diyan po sa ari-ariang yan. At habang siya nabubuhay, walang po pwedeng makialam, walang po pwedeng tumutol, walang po pwedeng pumigil, walang po pwedeng sumagka. Yan. Diyan po sa kanyang gagawin pagdesisyon kung ipagbibili ba niya, kung isosoli ba niya, kung dodonasyon ba niya, isasanla ba niya, yung lupang yan. Merong ibang sitwasyon. Paano kung patay na si lolo? Attorney Batas Mauricio, mga apo na lang ang nabubuhay, wala na nilang mga anak ni lolo. Sa ganyang sitwasyon, sabi ng Kodigo Sibil ng Pilipinas, yung pong mga apo ang siyang may karapatan na magmana sa mga ari-arian na naiwanan ni lolo na ang kanyang mga anak ay wala na rin, namatay na rin lahat. Yung kasing mga apo, tatayo bilang mga kinatawan ng kanilang mga magulang na anak ng kanilang lolo. At kung ano karapatan ng kanilang magulang, yun din ang karapatan ng apo upang manahin ng mga ari-arian yan. Now, pagpalagay mo ng may 10 apo, yan, nakataas ang aking mga daliri sa harap ng telebisyon, ng cable TV na ito, ng Batas Internet Television, at kaya ako binabanggit para sa kapakinabangan ng mga ikinig sa radyo, sa DYMS, sa DYKA, sa DYMS, at sa DXAS. Ayan, tinataas ko po ang aking daliri. Pagpalagay natin, 10 ang apo ni lolo. Yan. Gusto lang ng 5. Halimbawa, itong mga daliri sa kanan, ito lang ang may gusto. Na ipagbili na yung mga lupa ni lolo. Pero ang titulo, nakapangalan pa rin kay lolo.